pupunta sa langit. Sa nakaraang nating video, ating natampok ang patungkol sa kung ano ang nangyari sa isa sa mga pinakamayaman na pastor sa buong mundo, sa katauhan ni Pastor Apollo Quiboloy, na kung ating mapapansin, tila baga nasasagap ni Pastor Apollo ang katakot-takot na mga consequence dahil sa kanyang pag-aangkin na siya ang Divine Son of God, at gayon din tila baga nawawala na ang kanyang impluensya dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kanyang mga social media empire at ang sunod-sunod na kaso sa kanya, na ito ang isa sa mga pinaka-controversial na kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. At isa na namang update patungkol sa Sunshine Media Network International o SMNI na pinagmamay-ari ni Pastor Apollo Quiboloy ay tila baga mawawala na rin. Bakit nga ba? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ika pa sa balita, tinanong ng isang komite sa Kamara ang pagkipag-ugnayan ng broadcasting company na Sunshine Media Network International o SMNI sa state-run at Chinese Global TV Network o CGTN na may kinalaman sa alitang isinasagawa hinggil sa West Philippine Sea o WPS. Itinanong ni Navotas City Representative Toby Chanco sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Legislative Franchise noong mga nakarang mga araw, kaugnay sa aligasyon daw ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon daw ng SMNI. Delikado ito kung ang may hawak ng prangkisa ay nakikipagtulungan sa Chinese government state-owned China Media Network na alam nating puro kasinungalingan ang impormasyon na inilalabas ng China, lalo na sa WPS. Ika pa ni Chanco, ano ang epekto nito sa mga binigyan ng prangkisa ng Kongreso? Dagdag pa niya, ipinagtanggol naman ni SMNI Legal Counsel Mark Tolentino na ang kasunduan ay para lamang sa SMNI Foundation at ang Chinese Embassy tungkol sa basketball court sa Davao City at Leyte. Idinagdag ni Tolentino na wala pang kasulatan o kasunduan hinggil sa pakipagtulungan sa pagitan ng SMNI at CGTN at ito ay nasa proseso pa lamang ng negosasyon. Ika pa niya, mariing itinanggi ni Christian San Pedro ng SMNI Operation na ang kasunduan ay naglalaman ng pagsasabwat sa nilalaman ng balita na inilabas ng SMNI. Ayon kay San Pedro, ang kasunduan ay naglalaman lamang ng pagsusuri at pagpapalitan ng video footage sa pagitan ng dalawang network. Ngunit ito, mga kaibigan, ang suspensyon ng prangkisa inaprubahan ng House Committee on Legislative Franchises, ang House Resolution 1499 na nag-uutos sa National Telecommunications Commissions o NTC na suspendihin ang operasyon ng SMNI dahil sa malupit na paglabag nito sa kanyang legislative franchise. Sa pagdinig kaugnay ng aligadong paglabag ng prangkisa ng SMNI, nanawagan si Pwersa ng Bayaning Atleta o PBA Representative Margarita Nograles ang may akda ng resolusyon na ipatigil ang SEC registration ng SMNI dahil sa pandaraya na isang paglabag sa Revised Corporation Code. Anonymously na bumoto kasama ang abstensyon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, inaprubahan ang HR 1499 para sa plenaryong approbation. Sa pagdinig, sinabi ni Nograles na nagkasala ang SMNI sa malupit na paglabag sa prangkisa nito, kabilang ang pagpapalabas ng pekeng balita at walang basehang kwento at hindi lehitimong korporasyon na pag-uugali. Ang iba pang paglabag ng SMNI ayon sa resolusyon ay ang malayang pagsasalin ng pekeng impormasyon, paglilipat ng kontroladong interes nito nang walang paintulot ng Kongreso at hindi pag-uulat sa Kongreso sa loob ng 16 na araw pagkatapos ng paglilipat at paglabag sa mandatong 30% pagpapamahagi ng ari-arian sa publiko sa iba't ibang aspeto. At dawit din dito, mga kaibigan, ang mga angkor ng SMNI na tila baga kung ating mapapansin ay sunod-sunod ang mga problemang kinaharapan ngayon ni Pastor Apollo Quiboloy, na nawa ay magising na siya sa katotohanan patungkol sa kanyang pagpapakumbaba sa kanyang mga kasalanan at aminin ng ating Panginoong Diyos lamang ang tanging Diyos at nararapat na Diyos at hindi ang kanyang sarili. Ipanalangin natin ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood.
Revelations 3 verse 5. Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko alisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. Mga kaibigan, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan na lahat tayo mga kaibigan ay hindi banal. Lahat tayo ay makasalanan. Ngunit nais ng ating Panginoong Diyos na tayo magpasakop sa Kanya, magtagumpay sa lahat ng laban ng buhay, katulad ng pagtatagumpay sa lahat ng mga tukso, kasalanan at mga pagsubok ng buhay. At tayo ay bibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na burahin ang ating mga pangalan sa libro ng patay at ililipat ito sa libro ng buhay na magpamana ng walang hanggang buhay na punong-puno ng kaligayahan kasama ang ating Panginoong Hesus at kasama ang ating pamilya. At ipapakilala tayo ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga anghel na tayo ay naging masunurin dahil tayo ay naging tagasunod niya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po Panginoon ay lumalapit sa inyo. Natulungan ang bawat isa. Nanawa kami po'y gabayan po ninyo. Nanaway makita po namin ang mga kasalanan namin upang sa ganoon kami po ay magkaroon ng acknowledgement na kinakailangan po namin ng tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, tulungan po kami na lalong mapalapit sa inyo. Makita Panginoon ang aming pagkakamali na dinadalangin ko rin si Pastor Apollo Kibuloy na nawa ay masumpungan niya ang totoong nagmamahal sa kanya. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo na naway magbibigay ito ng pagbabago sa lahat ng aming pagkatao na punong-puno ng kasalanan. Salamat o Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin. At salamat dahil hindi niyo binibilang ang aming mga kasalanan na naging manifesto nito ang pagbibigay ng inyong anak na nabayubay sa krus upang makamtan po namin ang walang hanggang buhay at makamtan namin ang walang hanggang pagkikipagrelasyon sa inyo mula ngayon at magpakailan pa man. Panginoon, tanggapin niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.